Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, latest update tungkol dito sa ICC. Kusa nagparamdam na ho ang ICC. Nako po, ay talagang nalalapit na ang pagbibigay, pagsisilbi, paglabas ng warrant of arrest dito sa dating Presidente Digong. Mga kaibigan, hindi po ito fake news. Buhat po sa ICC na nakuha po nating dokumento, ay gusto ko pong ibahagi sa inyo kung ano ho ang nilalaman nitong legit na dokumento na ito. Dahil may nabanggit dito na isinama. May mga kasama, kumpirmado na kasama. Na ika nga po'y suspect, kumpirmadong suspect na may senador, may mga dating pulis, mga kaibigan na kinokonfirm mo dito sa dokumentong ito. Nakasama sila na suspect, mga kaibigan, tungkol dito sa usapin nagkaso po ng drug war, madugon drug war dito sa ating Republika ng Pilipinas. Ay talagang malapit na po ang paglabas ng warrant of arrest laban dito sa mga sangkot dito at siyempre sa pangunguna ho ng dating Presidente. Mga kaibigan, gusto ko pong ipakita sa inyo ang dokumento na nakuha po natin. Nandyan sa screen, naka-plus. Pwede nyo pong i-screenshot dahil medyo maliliit po ang sulat. Kung hindi nyo po medyo naunawaan, ay pwede nyo pong i-screenshot ng inyo pong mabasa, mga kaibigan. Ito po, inaanyayahan ko po kayo, pakinggan, panoorin, at nasa ganun po, lubos po nating maunawaan. Ito, buhat po the office of the prosecutor. Kaya lang hindi may mga blanco Ito, makikita niyo po diyan sa screen, may mga blanco ho. But babasahin po natin. Dahog ay siguro sa salitang yon na itinatranslate lang nila. Nasa na? Ito. The office of the prosecutor, the International Criminal Court, ICC. Pasensya na po kasi medyo maliliit yung sulat, kaya medyo inaintinding mabuti po natin at tinitingnan. Ituloy po natin. Suspect under Article 55, the Rome Statute of Mr. Bato de la Rosa, former Chief the Philippine National Police, PNP, Mr. Oscar Abayalde, retired member of the PNP, former Chief PNP, Major General Romeo Karamat Jr., former Chief of the Criminal Investigation and Detection Group, and currently acting Area Commander in Northern Luzon, Mr. Adalberto Leonardo, former Commissioner, National Police Commission, NAPOLCOM, and Mr. Elizar Mata, former PNP Chief Intelligence Officer. Muli po, kung hindi nyo po lubos maintindihan yung aking mga binasa, pwede nyo pong i-screenshot at nang basahin muli, mga kaibigan. Yan po, dokumento na yan ay legit, buhat po yan sa ICC, mga kaibigan. Legal basis. Ito ang sinasabi. On 15 September 21, the prosecutor of the ICC authorization was authorized to open and the investigation with respect the alleged crimes within the jurisdiction of the court committed and the situation in the Philippines. So mga kaibigan, nandiyan po yung mga basihan nila. Ipinapaliwanag kung paano at pwede nyo pong muling basahin para lubos nyo pong maunawaan. The ICC investigation and the situation in the Philippines opened
on 15 September 2021 when pre-trial Chamber 1 of the ICC granted the prosecutor of the ICC authorization to commence an investigation into crime allegedly committed in that territory. Mga kaibigan, mayroon pa ho na dokumento nandiyan. Kayo na po ang bahalang bumasa, umintindi. Pwede nyo pong i-screenshot at nang sa ganun po ilubos nyo pong maunawaan yung aking unang binasa ho. So mga kaibigan, yung mga nabanggit kong pangalan na nandiyan no sa dokumento, muli kong ulitin, the following former and active PNP officials are now considered as a suspect in the ICC case against Duterte. Nandiyan po si Senador Bato de la Rosa, Oscar Albayalde, Romeo Caramat Jr., Edelberto Leonardo, and siyempre itong Elisara Mata. Mga kaibigan, So, mayroon pong naiwan na dokumento. Muli kong inuulit. Kayo na po ang bahalang basahin. At pwede nyo pong i-screenshot para ho sa lubos nyo pong pangunawa. Mga kaibigan, ngayon po ay mainit na usapin. Dahil mismong nagparamdam na itong ICC na mayroon na pong mga officially, ayon po sa dokumento nating nakuha, sila po ay mga kasama, officially suspect na iniimbestigahan. Ang tanong, kailan po lalabas ang warrant of arrest, mga kaibigan? Yan ang napakagandang katanungan at napakainit na usapin, mga mahal kong taga-subaybay. Subalit, alam ko, taong bayan ay inip na tungkol dito dahil ayon nga sa mga nababasa natin, komento, public opinion, buhat diyan sa comment section ay ICC na ang katapat para na sa ganun po ay magkaroon ng katarungan itong mga humihingi, sumisigaw ng hustisya na biktima ho ng drug war, madugong drug war na piking tukhang. At ICC na din ang katahimikan ng Republika ng Pilipinas, kaya't marami ho ang nag-aabang dito kung magbabago ho ang posisyon ng ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos, dahil ang posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang pananaw dito ay hindi ho papapasukin ang ICC para magsilbi ng warrant of arrest sa ating Republika ng Pilipinas. Yan po ang kabang-abang, mga kaibigan. Dahil alam nyo, ay kaunting clue lang ho. Kita mo itong pugo. Hindi ho nasabihan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit marami yung nananawagan na iban totally ang pugo. Pugo hub, itong mga Chinese na gumagawa ng illegal sa ating Republika ng Pilipinas, gamit ho itong pugo hub. Ay ginagamit ho sa illegal. Kita mo tahimik ho ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Subalit marami ho ang nagulat na bigla. Dahil pinangatawanan niya na bigla niya dineclare totally ban ang pugo. Wala, aalisin lahat, mga kaibigan. So marami nagulat doon, di ba? Mga kaibigan, ganyan no ang ugali ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayon po sa nakikita nating galawan, hindi po siya dada. Pinag-iisipan, pinagpaplanuhan, and relation. Kaya ko po nabanggit, mga mahal kong taga-subaybay, dahil dito sa nalalapit ho na paglabas ng warrant of arrest, buhat po sa ICC para isilbi dito ho sa dating Presidente Digong, ay alam ko magugulat din kayo dito dahil dalawa lang ho ang pamimilian sa sasabihin ho ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
Inuulit ko, ang posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi papasukin ang magsisilbi ng warrant of arrest na ICC dito sa ating Republika ng Pilipinas. Yan po ang posisyon niya. Yan ang huling paliwanag niya. But ang inaabangan ho, actual na nandiyan na po ang warrant of arrest. Marami ho ang magugulang dyan. Ayon po sa ating mga batikan na mga analyst, ayon ho sa ilang mga batikan na komentarista na matatalino, na maraming eksperyensya sa ganyang mga larangan kung paano basahin, ay alam po natin na magbabago ang posisyon ng nating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos dahil walang ho ang pamimilian na sasabihin niya. Una, wag mong arestuhin, wag isilbi ang warrant of arrest. Wala kayong karapatan. Pangalawa, arestuhin nyo si Digong sa utos ng warrant of arrest. Sa utos ko din, pamimilian po natin mga kaibigan yan. Alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto, mga mahal kong taga-subaybay.